Sa wakas, Sen Amy Marcos umamin na sa publiko matinding revelasyon. VP Sara Bumuelta, PBBM bistado na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Balita TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas Balita TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kagulat, hindi sa lahat ng oras, blood is thicker than water. Mukhang ito daw ang patutunan ni Senator Amy Marcos matapos makalad ka ng pangalan sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio na tila i-booking ito sa publiko na taong 2021 pa lamang daw ay nanliligaw na mga Marcos na maging Vice Presidente ni Inday Sara Duterte Carpio si Bongbong Marcos taong 2022 pre-election surveys. Tila inamin din ito ni Senator Amy Marcos na magkailang beses ng media at sabihin sa publiko na hindi sila mananalo kapag ito ang tumakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, dahil sa pagmamagandang loob at tulong ay hinayaan ni Mayor Sara Duterte Carpio noon ang Davao City na tumakbo ng Pangulo si Bongbong Marcos Jr. at abot-abot ang suporta nito sa kandidatura ng sabing Pangulo. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon ay tila hindi daw itinuloy ni Bongbong Marcos ang mga pangako nito kay Vice President Sara at sa gobyerno noon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na itutuloy ang mga build projects sa Visayas at Mindanao. Marahil ito daw ang punot dulo ng mga dahilan kung bakit kumalas ang dating mayor ng Davao City sa unity team na binubuo para sa 2022 national election. Ayun nga daw. Diba? Yun. Hindi. Siyempre sinabi naman ni VP Sara, diba? May pinag-usapan sila. Kumbaga, may deal tayo. No, sasama ako sa'yo. Ganto. Tsaka, total naman, naging presidente naman yung tatay niya. Siyempre, may mga proyekto pa si FPRRD na maiiwan na pwedeng maituloy. No, kung sakasakaling manalo ang kanilang tandem. So, eto na nga yung kwento. Diba? Nanalo na nga. Ayan na. Diba? Nanalo na. Okay na. So, syempre, ito namang si VP Sara. Syempre, buong akala niya, ganito. Na, itutuloy natin, ganito. Maganda yung pag-uusap kasi. Diba? Kaya siya nakumbinsi yung mga Duterte, sumuporta. Kaso nga lang, yung mga ilang taon ang nakalipas. Medyo, ayan na. Nagbago na ang ihip ng hangin. Nagsimula yan sa mga sa mga alitap-tap. Ibalik natin ulit. Siguro doon na umubra yung salita na blood is stickier than water. Halimbawa, ganito. Insan, gusto kong tumakbong presidente pagkatapos ng term mo. Paano ba naman to? Syempre, tropa kayo ni VP Sara. Baka naman pwedeng ako muna. Diba? Tulungan mo naman ako, insan. Ayan na. Siguro, sinabi naman ni insan din, ay, bahala ka sa buhay mo kung ano gusto mong gawin. So, ayun na. Ginawa na ni Alitap-Tap yung niya. Diba? Kumilos na siya siguro. Ganun na sinabi siya. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo kung gusto mong gawin. Parang napabayaan na si VP Sara. Parang, sige, bahala ka kung kaya mo ba diba? Ginawa niya na hanggang sa nakita natin kung ano-ano na yung nangyayari sa Duterte, kung ano-ano na yung ginagawa nila, kung ano-ano na yung mga pinaparatang nandiyadyaan na. Diba? Hanggang sa ipitin na ng ipitin yung mga Duterte, pagtatatanggalin yung mga kasama ni PBBM sa gabinete. Diba? Hanggang si VP Sara, nagtagumpay sila na umalis sa gabinete. Parang yung pag-alis si VP Sara sa gabinete, Yahoo! Wala ka na dito.
'Di ba? Kasi simula nung lumabas yung survey, uulit-ulitin ko, diyan na sila nagpanic. 'Di ba? Kasi alam nyo, para sa akin, yung napansin ko, karamihan parang sumama kay yung mga alitap-tapa na nakapaikot kay PBBM. Parang sila yung parang mataas talaga yung pangarap nila. Oo, mataas. Kasi hindi naman mangyayari yung ganito kung wala kang mataas na pangarap. Diba? Kung ikaw kontento ka na sa ginagawa mo, gusto mo lang maglingkod sa bayan, hindi ka na magagaganyan. Siyempre, nandito na si PBBM, nakabalik na. Paano pag natapos yung term niya? Iba ang manalo. Halimbawa, si VP Sara ang manalo, siyempre, goodbye na yung mga alitap-tap niya. Diba? Mahihirapan na sila. So, eto, parang sinasamantala nila hanggat nandiyadyaan si PBBM. Kaya nga siguro ganito, nagkaroon ng gano'n na minsan. Kaya naman, pero ang nakakalungkot kasi, no, yung hindi natin lubos maisip, gaya ng mga dilawan, na biglang naging tropa nila, di ba? Kung tutuusin ng mga dilawan, para sa akin, sa opinion ko lang, wala silang magandang nagawa sa mga Marcos. Kayo mga katunay, tatanungin ko sa inyo, ano ang magandang nagawa ng mga dilawan sa Marcos? Meron ba? Kapag meron, comment nyo sa comment box. Diba? Sila ang naging dahilan kung bakit nagkaganyan ang pangalan ng mga Marcos noon. Sinira nila ang pangalan ng mga Marcos. Halos itakwil nila sa bansa, halos pinalayas nila sa Pilipinas. Ayaw nilang pabalikin at hindi binibigyan ng respeto ang katawan ni Apo Lakay. 'Di ba? Uulitin ko 'yan. Sino po ba ang nagbigay ng halaga at nagbalik sa init ng mga Marcos? Walang iba kundi ang mga Duterte. Sino ba ang nagbigay respeto sa katawan ni Apo Lakay? Walang iba kundi ang mga Duterte. Kaya doon pa lang naiisip ko na bakit ginaganito yung mga Duterte? Kung nagawa naman ng mga Duterte na tulungan ng mga Marcos noon. Kaya nga ako sinasabi nila, di ba, uulitin ko uli, wag daw akong pumabor sa mga Duterte, mga ganyan yan. Yun yung mga katanungan na tinatanong ko lagi. Bakit? Di ba? Bakit ginano ng mga Duterte sa kabila na ginawang pagtulong sa mga Marcos? Ngayon, kung merong malalim na katwiran na masasagot yun, baka maaaring, di ba, maibang paniniwala ako. Pero tingin ko is napakahirap. Wala akong makitang dahilan, kundi yung mga alitap-tap lang talaga ang napapakinggan dito. Sila pa yung lumabas na tama, si VP Sara pa yung lumalabas na mali. Parang yung mga Duterte ang isinentabi sa kabila ng ginawang pagtulong. 'Di ba? Kasi kung ikaw tinulungan ka ng tao, dapat magkaroon ka ng konsuelo. 'Di ba? Palabra de honor. Kasi hindi lang naman sa eleksyon ang malaki ang naitulong ang mga Duterte sa mga Marcos. Malaki ang Malaki ang naitulong ng mga Duterte na maihimlay ang katawan ni Apo Lakay dito sa Pilipinas. At malaki ang naging parte ng mga Duterte para makabalik ang mga Marcos sa panunungkulan at magbalik ang paniniwala ng mga tao. Sana yun ang tinignan 'Di ba? Kahit na anong maging bulong kay PBBM o sino mang nangangarap na bumubulong sa kanya para wag patakbuhin si BP Sara, natatakot kay BP Sara kasi nangangarap na, gusto ko naman maging ganito. Dapat sinabi niya na lang na ganito. Alam mo ba, malaki ang naitulong sa pamilya ko nito. Etong mga to, malaki ang naitulong sa amin. Sana gano'n na lang 'Di ba? Yun lang naman din ang hinihintay sigurong salita. Yung magkaroon ng palabra de honor. Kaso sa kabila ng nangyari, parang mas napaboran pa yung mga kalaban. Yung mga kalaban nila dati, gaya ng dilawan, 'di ba? Tapos yung mga alitap-tap, mas pinakinggan yun. Kaya syempre, hindi natin masisisi ang mga Duterte, kaya nagkaroon sila ng sama ng loob. Pinagbigyan ni VP Sara, hindi siya nagsasalita. Hanggat nasa kabinete pa siya. Pero siguro hindi na siya nakatiis sa mga nangyayari. Kasi parang wala nang mangyayari dun sa pangako, no? Nung nililigawan pa si VP Sara para tumakbong Vice President.
Ngunit mas umingay ang pangalan ng mga Marcos nang special mention pa ito sa naging speech ni Vice President Sara sa press conference nito, kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanggit ay siniwala sa publiko na kahit labag sa kalooban ng kanyang ama, patuloy pa rin itong sinuporta noong si Bongbong Marcos hanggang manalo noon noong 2022 national election. Kita nyo Ngunit kita nyo yan Sinabi nga niyo ni FPRID, talagang tutol si FPRID na tumakbong Vice President si VP Sara kay PBBM. Ayaw niya. Pero hindi pinakinggan ni VP Sara. Doon pa lang, 'di ba? Sinuway mo na ang utos ng ama mo. 'Di ba? Sinuway ko na. Tapos ganyan ang mangyayari. Pababayaan niyo ako sa ere. 'Di ba parang si VP Sara yung napahiya dito sa nangyari. 'Di ba? Para kasing ang pakiramdam parang nanalo kami. Ang laki ng boto, umabot ng 31 million ganito. Amin lahat yan, ganun. Hindi nyo malang inisip, di ba? Na yung hindi nyo ba naisip na yung kalahati nun baka galing sa mga Duterte? Kasi syempre, sinasabi ko dun dati, yung tumakbong Vice President si PBBM, yung nakuha niyang votes laban kay Lenny, tingin ko yun na yun eh. Yun na yung mga loyalist nun. Yun na yung mga bumoto sa kanya nun. Sagad na yun eh. Hindi naman pwede kasing sabihin na hindi pa bumoboto yung iba nun. Ano naman, hindi na eleksyon na yun. Hindi na bumoboto. Yun, kumbaga sagad na yun. Tapos nagkaroon ng eleksyon ng 2022, nadagdagan. Ibig sabihin, yun yung mga supporter ng mga Duterte na dumagdag naman. Bukod pa sa mga tao na hindi maka Duterte, hindi maka Marcos, ganito, wala, parang neutral lang. Bukod pa dun yun. Pagtataka daw ng dating alkalde ng Davao City at kasalukuyang vice-presidente ngayon ay mukhang malayo pa daw sa ipinangako ni Bongbong Marcos sa kanyang mga ginawa sa gobyerno, kaya't matapos sa naging pahayag ni Vice President Sara ay muling nag-viral sa mundo ng social media ang pag-amin mismo ni Senator Amy Marcos at pinasinungalingan ng lahat mga loyalista na hindi daw mananalo si Vice President Sara kahit kay Bongbong Marcos Jr. dahil ang totoo daw nito ay tila kulelat ang kumpara si Bongbong Marcos sa mga pre-election service na nakukuha ni Vice President Sara. Consistent number 1 ang dating alkalde ng Davao, kaya't aminado si Senator Amy Marcos ay hindi dapat nagyayabang ilang mga loyalista at tila pinagmamalakyan si Vice President Sara. Ayan si Senator Amy, umamin na, 'di ba? Na kundi dahil sa mga Duterte hindi sila mananalo. Hindi mananalo yung ano niya. Pero 'di ba, sa nangyayari, pati yung taong bayan is nawawala na rin ng tiwala kay Senator Amy. Kasi nga sinasabi na, plastic, baka mamaya ahas, baka mamaya traitor rin ng mga yun ang naiisip sa kanya. Dahil sa nangyayari, nadamay siya eh. Kahit kasi sabihin ni Senator Amy, kahit na sabihin niyang ganito na, pabor ako sa mga Duterte, mas gusto ko yung parang ang hirap siyang paniwalaan. Yun ang nagiging ng mga tao sa kanya. Siyempre, kapatid mo yan eh. 'Di ba? Imposible namang hindi mo kampihan 'yan. Kaya kahit yung iba siguro na malawak ang kaisipan na baka nga mamaya talagang hindi pinapaboran ni Senator Amy yung nangyayari. Talagang sa Duterte talaga siya pumapabor. Hindi natin alam. Pero ang alam ko lang dito is nadamay na siya sa nangyayari. Kaya kahit anong sabihin niyang good sa mga Duterte, ang iisipin pa rin, wala kaming tiwala. Parang ganun ang mangyayari, ganun yung sasabihin. No? Dahil sa ginawa ng mga alitap-tap, pati siya nadadamay na rin. 'Di ba? Una si PBBM, pangalawa si Senator Amy, 'di ba? Dahil sa ginawa ng mga alitap-tap, nawawala na ng tiwala yung mga tao sa kanila. Kahit na may malinis na intensyon si Senator Amy, parang ang hirap pa rin paniwalaan nila. Ganun yung nangyayari. Tandaan daw ng mga ito na hindi posibleng manalo si Bongbong Marcos Jr. kundi nakatandem si Vice President Sara at nagpaubaya ito sa pagkapangulo dahil alam daw na senador na simulat sa pool malakas sa mga Duterte lalo na sa Visayas at Mindanao. Ngunit sa lahat daw na naitulong ng former mayor ng Davao City na si Sara Duterte Carpio sa kanyang kapatid na nalulungkot daw ang senadora kung bakit nagkakaiba-iba ang mga ipinangako ni Bongbong Marcos Jr. kay Inday Sara dahil daw di mo sa mga nakapaligid kay Bongbong Marcos Jr. sa palasyo or sa mga taong sumususuldi mo na dito. Ngunit totoo yan. Ang nagpasama dyan, yung mga taong nakapaligid. Kaya sinasabi ko mga alitap-tap. Parang yun yung mga napaboran. 'Di ba? Parang
Na-control, kaya tinatanong, nakokontrol ba siya? 'Di ba? Ang lakas naman ng kumokontrol sa kanya kung ganun. 'Di ba? Okay naman kasi si VP Sara, okay naman na relasyon ng mga Duterte sa mga Marcos. Tapos biglang nagkaganito, biglang nagbago yung ihip ng hangin, nagbago yung ano ni PBBM kay VP Sara. 'Di ba? Parang ganun na lang. Ang bilis. Napayo din mo na Senator Amy Marcos sa taong bayan hindi mananay ang kadiliman at kilalabas din ang buong katotohanan. Ngunit hamon mismo na marami sa ating mga kababayan sa nasabing senadora ay patunayan na ito sa publiko at harapin ang buong pagpapatotoo. Hindi na daw dapat pang paligoy-ligoy ang senadora kahit na inamin nito na malakas si Vice President Sara sa kanyang kapatid dahil ang lahat ng ito ay matatapos kapag mismo ang senadora si Amy Marcos ang nagsalita at patunayan ng mga akusasyon kay Bongbong Marcos Jr. lalo na ang tila pagdudurog nito ng droga. Matapos ng lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "I'm so proud sa iyo, Vice President Sara. Ganyan lumalaban ka sa mga taong walang utang na loob sa inyo. God bless you all Duterte family. We support all the way." Ang galing mo ngayon, Ngayon nawala yung utang na loob. 'Di ba? Sayang. Madam Sara. Yan ang hinahanap namin sa inyo. Marunong manuwag sa sobra sa mga umatake sa pamilya mo. Napilit kang kinupulpol sa kasamaang di naman totoo. Mabuhay ka, Sara. God bless you. I would never have voted Bongbong Marcos if it is not for Vice President Sara Duterte. We love the Duterte family for they love to the Filipino people and the Philippines country. Righteousness will always prevail over evil. Sabi ni Alam nyo para matapos yung sinasabi nila na di ba may nagsasabi na, hindi naman, mas lamang ang mga loyalists kaysa sa mga Duterte kaya nanalo si PBBM. Di ba? Sinasabi nga ganun. Ba't di na lang kaya mag-rematch, no? Parang boxing lang. Mag-rematch, no? President sa 2028, no? PBBM versus VP Sara, no? Ano kaya mangyayari? Siguro nakaka-excite yun, no? Di ba? Ang tanong dyan, kanino kaya kakampi si Sir Andrew? Di ba siya yung gumawa ng yung mga kanta, 'di ba? Mas lalong binuhay ni Sir Andrew yung mga kampanya nila, yung mga meeting the advance nila, 'di ba? Dahil sa kanta ni Sir Andrew, malaki din ang naging impact noon sa mga tao. 'Di ba? Ang tanong kapag naglabang kayang dalawang 'yan, kanino kaya kakanta si Sir Andrew? Kay VP Sara o kay PBBM? Ayun ang tanong. Niya doon may tamang panahon ng politika, but as of now, magtrabaho muna para gawin ang kanyang sinumpaan to serve the people. Kaya tahimik siya noon. Ngayon na ang starting na season for her to speak out, but the time is coming pa. I believe she listens to the cry of the people because she knows that the people are the people of power, not her, but she is willing to serve the best she can. We love the Dutertes. Dedicated politician ng mga Duterte sa puso nila ay for the progress of the Philippines. Gusto nilang hindi maghihirap ang mga Pilipino, kaya tayo mga Pilipino matuto naman tayong pumili ng karapat dapat na iboto na magsilbi ng tunay sa atin, hindi yung kurakot at walang pagmamahal sa bayan. Tama. Sen Amy, tumayo po kayo sa katotohanan at pangunahan ninyo po para umalis sa kapatid mo po. Sa iyo kami umaasa, ikaw ang manguna sa pag-alisin ng kapatid mo. Pangunahan niyo po sa katotohanan. And April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya Kayo noon. ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, Ayan malinaw na malinaw. Inamin na ni Senator Amy na sila ang lumapit kay VP Sara talaga. So, ang ibig sabihin nun, kailangan talaga nila si VP Sara. Alam nila yung lakas ng mga Duterte na malaki ang maitutulong sa kanila sa kampanya noon 2022. 'Di ba? Hindi itinatanggi ni Senator Amy. Yun ang maganda ron. Hindi niya itinatanggi.
Happy birthday tayo, baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao, walang gulo, ako magme-mayor. End of story, ayoko na dyan, magulo. And, nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, Sa bibig ni Senator Amy nang galing, ha? Umatras na, ayaw na ni VP Sara maging presidente o vice president. 'Di ba? O ngayon, yung mga nagsasabi ngayon na ang mga Duterte takam sa kapangyarihan. O ano? Si Senator Amy na nagsasabi, Marcos yan. 'Di ba? Kaya ako, hindi rin nila ako makumbinsi. No, nung mga nagsasabi na bakit inaano mo yung mga Duterte ganyan, dapat hindi. 'Di ba? Hindi ako naniniwala na ang mga Duterte sakim sa kapangyarihan. Ayan na nga, gusto na nga lang sa Davao na nga lang 'Di ba? Parang napilit nga lang si VP Sara na tumakbong Vice President kasi sinasabi nga ni VP Sara magulo, ayaw niya ng gulo. Ngayon pumayag siya. 'Di ba? Naging Vice President siya, nanalo sila. 'Di ba tama yung sinabi ni VP Sara, nagdilang anghel siya. Ang gulo talagang ginulo talaga yung buhay ng mga Duterte talaga. Kung tutusin ko, nag-mayor na lang si VP Sara, sana na lang VP Sara, kung nag-mayor ka na lang, sana tahimik pa ang buhay mo 'Di ba? At saka hindi na i-stress yung mga kalaban mo. Hindi ko sasabihin na i-stress si VP Sara sa kanila kasi parang sila yung nai-stress yung mga kumakalaban sa kanila huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Yan kinumbinsi nila. Yan si Senator Amy na yan, Kinumbinsi nila si VP Sara na tumakbong vice. Siyempre, tatakbo nga naman si PBBM, walang partner. Wala siyang vice president. Di ba? Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at nag-resign na sa kabinete. Ulitin ko lang unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Ayan. Iba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso kong sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya, tumakbo akong mayor. Kasi yan yung mga nagsasabing yung Duterte sakam sa kapangyarihan Takam na takam daw, kaya ganito. Alam nyo, kaya naririnig nyo o nakikita nyo siguro na yung mga Duterte, halimbawa, may mga hearsay na ganon, tatakbo sa Senado. Si Pulong, si Baste, si FPRRD, tapos meron pang mga hearsay na VP Sara tatakbo sa presidente, magiging vice president, tatakbo si FPRRD, tapos sasabihin nila, kita nyo, mga sakim sa kapangyarihan. Gaganunin nila. Alam nyo, para sa akin, ang opinion ko kung bakit sila gaganon o kung ano man yun, kung sakaling mangyari man yun. Kasi sa nangyayari sa kanila ngayon, parang hinahamon sila 'Di ba? Ayaw silang tigilan. 'Di ba? Kumbaga, iniinis nyo kami, mas iinisin namin kayo. Kapag nalaman yung tatakbo kami, mas alam namin maiinis talaga kayo. 'Di ba? Iniinis nila Sila yung nagpapatrigger sa mga Duterte na maaaring tumakbo ng ganun. Kaya nga sinasabi ko dati, kung siguro tinigilan na nila yan, in-stop na nila yung mga nangyayari, nilubayan na nila yung mga Duterte, hinayaan na lang nila si VP Sara na nagtatrabaho, hinayaan na lang nila si Basti na maglingkod bilang mayor, si Pulong bilang congressman, si FPRRD, pinagpahinga na nila na parelaksin na lang si FPRRD sa Davao. Tapos ang usapan.
'Di ba sinasabi na nga ni VP Sara, wala sa isip niya na tumakbo ng ganyan. Baka nga mamaya pagdating ng 2028, hindi naman siya tumakbo kahit mataas siya sa survey. Baka mamaya bigyang daan yung alitap-tap na nangangarap na maging presidente. 'Di ba? Mamaya bigyang daan niya yon. O sige, ikaw na kasi hindi naman ako interesado sa ganyan. 'Di ba? Hindi nyo inisip yung ganun. Ang pangarap ko sa buhay, maka 3 consecutive terms na mayor Mayor ng lang. Davao City. Oh. Yun yung pangarap ko. Yun lang ang pangarap ni VP Sara. Hindi niya pangarap maging presidente ng Pilipinas o vice president. 'Di ba? Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte Yun dapat ituloy. sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. So, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon. Kita nyo, hindi siya natatakot na mawala bilang vice president. Asan yung sakim dyan? Diba? Kaya hindi ako naniniwala sa kanila Convince me na mapapaniwala nyo ako na ganyan kasama ang mga Duterte, ganyan kasakim. Sa nakikita ko talaga sa kanila, no, nakikita ko sa mata nila na talagang simple lang ang gusto nila. 'Di ba? Okay na sa akin tong maging mayor ako. Hindi na ako nangangarap ng ganyan. Kita nyo, hindi mataas ang pangarap ni VP Sara. Okay na lang sa kanya na makapaglingkod bilang mayor sa Davao. Mas gusto niyang tutukan na lang yon. Pero 'di ba? Anong ginawa sa kanya? Ganyan. Na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo ang presidente. Hindi ko naman gusto tumakbo ang vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development project sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am vice president, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan din natin kanina si Senator Amy kasama si Doc Willie Ong, ang aking idol, 'di ba? Sana manalo si Doc Willie Ong sa susunod kung tatakbo siyang senador. Doc Willie, tatakbo ka ba? Aba, syempre, iboboto kita. Kaya totoo yan, mga katunay, Ayan, syempre si VP Sara din natunghayan natin. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.